Let me linger. Lord, hayaan mo kong mag-stay. That is the meaning of linger. No? We will be reading in the book of, again, in the book of Luke chapter 9, verses 20 to 36. If you have your Bible with you, just open your Bible or just look at the screen so that we may be able to understand yung context natin po. Basahin na po, ano? Sabi diyan sa Luke chapter 9, verses 20 to 36. About 8 days after Jesus said this, he took Peter, John, and James with him and went up unto a mountain to pray. As he was praying, the appearance of his face changed, and his cloth became as bright as a flash of lightning. Two men, Moses and Elijah, appeared in glorious splendor, talking with Jesus. Verse 31. They spoke about his departure, which he is about to bring to fulfillment at Jerusalem. Peter and his companions were very sleepy, but when they became fully awake, they saw his glory and the two men standing with him. As the men leaving Jesus, Peter said to him, Master, it is good for us to be here. Let us put 3 shelters. One for you, one for Moses, and one for Elijah. Ang sabi dun sa ating open parenthesis. He did not know what he was saying. While he was speaking, a cloud appeared and covered them, and they were afraid as they entered the cloud. A voice came from the cloud saying, This is my son, whom I have chosen. Listen to him. When the voice had spoken, they found that Jesus was alone. The disciples kept this to themselves and did not tell anyone at that time what they had seen. Okay. Maganda pong ano, no? Again, no, akin pong pamagat ay let me linger. Sapagkat makikita mo diyan sa tagpong yan yung sinabi ni Pedro, Lord, it is good for us to be here. Panginoon, Master, Guro, mas mabuti po narito tayo. He experienced yung kakaibang karanasan ni Apostol Pedro, si Juan, saka si Santiago. Meron silang 12 disipulo, right? Yung pong disipulo ni Christ ay 12. Yung siyam nasa baba ng bundok. Yung 3 kasama niya. Ang sabi ni Pedro, Lord, it is good for us to be here. Paano yung siyam? Ganun pala nangyayari kapag ikaw ay nakaranas ng presensya ng Diyos. No? Napakainam no, na tayong lahat ay hindi lamang matuto ng salita ng Diyos. Hindi lamang tayo magkaroon ng fellowship pag gaya nito. No? Masarap isipin no, na tuwing linggo, nagkakasama tayo, nagkakainan tayo, meron tayong sharing, meron tayong ito. Masaya yon. Pero saya yon, hindi yung gladness. Iba kasi yung saya, iba kasi yung happiness sa gladness. Ang happiness, nakasalalay lamang pag may party. After ng party, sasabihin niya, example po, kagaya ng linggo, day off nyo, masaya tayo. Pero pag uwi mamaya, sasabihin nyo, back to normal. Back to reality. Maghapon na naman tayo sa ating amo, magkukuskus na naman tayo, mag-aaral na naman tayo, mag-aalaga ng bata, magluluto tayo na walang katapusan. Pagdating ng linggo, wow, happiness. Happiness again. That is happiness. It is not gladness. Iba kasi yung gladness sa happiness, no? So atin tingnan po, no? But before that, I want to show you a comparison, no? May comparison kasi dyan eh. Pare-pares naman yan. Yung Mateo 17 verse 1, yung Mark chapter 9 verse 2, at saka yung Luke chapter 9 verse 20. They're the same. The same story. It is the mountain of transfiguration. But I want you to look if there is a difference, no? Sabi ng Matthew chapter 17 verse 1, after 6 days. Sa Tagalog, pagkatapos ng ika-6 na araw. Sabi ng Marcos, siyang talatang 2, after 6 days. Pagkatapos ng 6 na araw. Pagdating ng Lucas 9, talatang 28, may pagbabago. Ang sabi niya dito ito, about 8 days. Ito tanong, what particular day the transfiguration of Jesus happened? Napansin niyo ba yung pagkakaiba? May pagkakaiba ba? Yes. 8 days.
Yung dalawa magkaparehas. After 6 days, yun naman isa, iba. About 8 days. Anong araw kaya yan? 7. Bakit? Aha. After kasi, after ng 6 days. Oh, Ito 7 na. dapat sinabi nyo sumulat, at ito ikapitong araw. Ba't di sinabi yun? Pwede naman sabihin nila yan, di ba? At nung ikapitong araw na, sila'y pumunta sa bundok at ang nalangit at maya-maya lamang ang mukha na siya nagliwanag at ang damit siya nagdingning. Pwede sabihin nyo. Kaya ba't sinabi yan? After 6 days. Yun naman isa, sa Luke chapter 9 ay before 8 days. Sabi niyo, pang 7th day yun. Kasi hindi pwedeng banggitin yung 7th day. Kasi yun ay Sabbath day. Maging sa writing ng Bible, hindi binabanggit yun. Kaya ang ginamit nila, after 6 days, pagkatapos ng 6 na araw, eh di pang 7 yun. Yun naman isa, sa Lucas, bago mag-ikawalong araw, ay ano araw yun? 7. So, it is very easy for them to understand that, but to us, it's hard. Why? The gap between them and us. Especially yung bumabasa ngayon ng Biblia. Kaya napakahalaga po na atin pong bigyan ng tuon yung mga salitang ginagamit dyan. But hindi po yun ang aking pag-uusapan. Hindi natin. We will be discussing about ano ba yung presensya ng Diyos. Atin nabanggit po sa teksto na matapos manalangin ni Jesus, si Pedro, si Juan, si Santiago, kasama si Jesus, ay tinalokbungan ng ulap. Sa Biblia, sa Lumang Tipan, ang ulap po ay laging tumutungkol sa presensya ng Panginoon. Doon po sa aklat ng Exodus, doon sila po umalis doon sa Goshen, sa Egypt. Sila po ay sinasamahan ng presensya ng Diyos. Kapag pumainit ang panahon, ay meron tinatawag na pillars of cloud. Imagine po ninyo, ilang milyon sila naglalakad sa ilang. Tapos, wala silang payong, wala silang kapote, hindi pa naman uso noon. Wala man silang dinalang damit na paalis doon sa Egypt. Hindi sinabi nung Panginoon, magdala kayo ng isang pahay sa damit, o di kayo sapatos, o di kayo sandalias, wala. Pero kung babasahin niyo po yung Biblia, hindi bumaho ang kanilang katawan. At paano yung sandalias sila maliit? Nung umalis ka lang doon, maliit yung bata. Pero after 40s, lumaki na yun. Paano yung sandalias? Lumaki kaya? That's a miracle. Walang sinabi ang Biblia na nagpalit sila ng sapatos o ng sandalias. Possible, lumaki nga yun. Sumunod yung sapatos, yung sandalias, sa size ng paa nung lumalaking bata. Why? It is part of the miracle of God. But the point is this, the clouds are covering them. Hindi sila nangitim. At paggabi naman, pag madilim ang panahon, ay meron namang pillars of fire. So, the point of the matter is this. The clouds represents always the presence of God. And Peter, James, and John experienced it. Ilan silang disipulo? 12. Yun siya nasa baba. May pinipili ba si Jesus? No, hindi naman. Prerogative niya yun. Gusto niya yun. Prerogative niya na isama si Pedro, isama si Juan, at saka si Santiago. And these three experience, way back on John chapter 2, meron din na pangyayari dyan, yung dalawang servants. Ang sabi nung nanay ni Jesus, si Maria, ay, sundin nyo sasabihin niya, ang sabi niya sa dalawang servants, ay, punuin ninyo ng tubig ang mga tapayan na yan. Nung oras na kailangan ay alak, hindi naman tubig. Alak ang kailangan nun. Ibig sabihin ba, lalasingin ni Jesus? Yung mga in-invite? Pwede pa naman, inom. Kasi, gumawa siya ng alak. Yung bang dahilan? Kung bakit siya gumawa ng alak? Is that the very reason why? The very purpose why Christ turned water into wine ay para lasingin? No. Ang dahilan po ay mapapahiya yung pamilya ni Jesus. Kamag-anak ni Jesus yung ikinakasal na lalaki. At posible po na hindi matuloy yung kasal dahil wala silang ipuprovide na alak. And that is why, sabi ni Mary, anak, wala nang anak. Kapag po ang kasalan ay mayaman, ang kinakasal ay mayaman, umaabot po na isang buwan ng kasalan. Kapag medyo mahirap naman, ay 2 linggo. At ipuprovide mo lahat ng pagkain ng mga guests. Eh bakit alak? Bakit di tubig? Mas mahirap po ang tubig kaysa alak mo. Sapagkat kailangan mo pang umigib. Kung babasahin niyo po ang Biblia, hindi gano'ng umuulan sa Israel.
Dalawang beses lang umulan sa Israel. Yung former rain po, uulan siya bago para po lumambot yung lupa para sila makapagtanim. And they will wait for how many months? At kapag uulan pa, ang tawag nila latter rain. Ibig sabihin nun, pahihinugin yung tanim nila para mag-ani. So, twice lamang uulan sa Israel. Mas marami po yung alak. Bakit? Yung po ang produkto nila. That is why, nung nangailangan ng alak, ay gumawa ang Panginoong Jesus ng alak, hindi para lasingin. So, hindi pwede sabihin na, pwede pala maglasing. Sapagkat gumawa siya ng alak, hindi po. Ginawa niya yun upang hindi mapahiya ang pamilya at madeklara ang kaluwalhatian ng Panginoon. Yung dalawang lalaki inutusan, alam nilang tubig yon. But they obeyed. When they obeyed, they saw the miracle. Ganun po pala, no? Kapag sumusunod ka sa Diyos, eh laging may nakabang na pagkapala. So, ang pagsunod po ay lagi siyang ang prerequisite po ng blessing. Bago ka pagpalain, may pagsunod muna. Okay? Amen po ba yun? Bago pagpalain, may pagsunod. Yun ang po makikita mo sa Biblia. Wala ka makikita kinonsinti ng Diyos that God tolerated na kahit tamad ka, nagpapalain mo. Wala pong dalag. Yes. Lahat po ng pinagpala sa Biblia, sumunod. And if you are a true follower of Christ and obedient to Him, don't worry. God has a stored blessing for you. Amen? Sabihin mo sa kalapit mo, don't worry. God is stored blessing for you. Amen? So, balik po tayo sa ating teksto. No? Again, pag ilang araw yan, pag ilang araw ginawa yun, yung transfiguration ni Christ, nung siya nagbago ng anyo, yung kanyang mukha ay nagnining, yung kanyang damit ay nagliwanag, pang 7 araw. Tingnan natin, na sa ating pong introduction, no? Meron pong ganung experience din, no? Sa Book of Exodus, sa panahon po ni Moses. In verse 29, Moses is unaware that his skin of his face was radiant. Anong ginawa ni Moses? Nag-pray siya sa bundok. Nanalangin siya sa bundok. Kausap niya ang Panginoon. Pagbaba niya, hindi niya namamalayan na yung kanya palang mukha ay nagniningning na. Natakot yung mga tao sa kanya. Why? Because yung kanyang mukha ay nagliliwanag. So therefore, para makausap niya yung mga tao, kailangan niya takpan ang kanyang mukha para makausap yung mga tao. And every time that he will talk again to God, he will remove the veil. Why? Magkamukha sila. Kapagkat ang Diyos ay nagliliwanag, yung mukha niya nagliliwanag. So, bakit kailangan i-cover yung kanyang mukha kung para sila nagliliwanag? Kino-cover lang niya yung mukha niya when he is talking to the people. Ano nangyari? Siguro, tatanungin nyo, ano nangyari? He experienced the presence of God. Hindi nyo ba alam na nagliliwanag kayo? Amen. Hindi dahil may pulbo. Hindi dahil mayroong rejuve. Hindi dahil mayroong rejuve. Kasali na yung pastor. Nagliliwanag tayo daw. Why? Because the presence of the Lord The is glory in of God our is upon you. Why? The moment you surrender your life to God, Christ is with you. Amen. Therefore, hindi mo na napapansin, nagsashine ka. Ang nakakapansin ng iba. Di ba din napapansin na sasabihin sa'yo nung iba, iba yung aura mo ngayon. Diba? Ibig sabihin, they have felt the presence of God in you. But this one is different. Napaka-unique ng experience ni Moses when he prayed to God and had fellowship with God. So, ganun po kahalaga yung ikaw yung makipag-niig sa Diyos. Kasi bumaba, ibang tao siya. The same with Jesus Christ. When Jesus Christ went to the mountain with Peter, James, and John, and after he prayed, ang sabi ng Biblia, ang kanyang mukha ay, at ang kanyang damit ay parang kidlat ang liwanag. Ganun kaliwanag po yung kidlat. Nung isa pong araw, nung Biyernes ba yun, nung Madaya, ako po, pagkagaling ko po sa anak ko sa Chilmon, pumulot ko, inabot ako ng ulan dyan, ang lakas. So napa-stay po ako sa Kaibo. At habang ako nakasilong doon, meron silang tent, tumikiglat. Sabi ko, nagliliwan, naging paligid namin kasi sa kiglat. Ganun kaputi pala yung kiglat. So ang sabi ng Biblia, ang damit ni Jesus ay
Kasi liwanag ng tubig. Can you imagine? At sino naka-experience nun? Hindi lamang si Jesus. Nakita yon ni Pedro, ni Juan. Nakalipid. Bakit ka nakita yun? Because they have fellowship. Amen. And what happened? They saw the glory. Sabi yan, no? Ito ang isipin ko, no? When a person lingers always in God's presence, not the same as Moses. Hindi naman kagaya nung nangyari kayo. Baka naman paglabas ko rito, baka layuan ka na ng mga tao. Bakit? Nagliliwanag. Sunugin mo ka niya. Nagliliwanag eh. So, hindi naman siguro ganun ang mangyayari. No? But, the same feeling. The same feeling po yan. No? Moses, hindi kagaya nung kay Moses, but assuredly, he or she will experience God. Peter and the two brothers, John and James, experienced the presence of God when Jesus transfigurated in the mountain. Grabe. Ano ba nangyayari? Di ba, pamagat ko po ay, let me linger. Thank you. Sa Tagalog nila yun. Lord, hayaan mo akong manahan. Amen. Yun po ang ibig sabihin linger. Hayaan mo akong manahan. Okay. Ano ba mangyayari kapag ako'y laging nasa presence ng Diyos? Ibig sabihin ba, lagi ako nakagano'n, nag-pray? Maghapon, paano yung trabaho ko sa araw ko? Baka ako'y ma-terminate. Bakit? From morning, pag-isip ko pala mga gano'n ko, pagdating nila, nakagano'n pa rin ako. Sasabihin, the dishes are in sink still. You don't wash the clothes. Because I'm in the presence of God. Ganun ba? Hindi po ganun yun. How to always stay in God's presence. Simple lang. Soak in the word of God. Surrender your life. Yun lang. As simple as that. Hindi kailangan maghapo ka na ngayon. Hindi kailangan maghapo ka ng Biblia. Ako'y banal na banal. Hindi po ganun yun. When you surrender your life to God, Amen. and when you allow God to work in you, you are in His presence. As simple as that. Hindi ka pahirapan ng Diyos na kailangan mo umakyat sa bundok. Ang hirap ng bundok dito. Eh, paano kung nasa patag ka? Kailangan mo mag-travel? Ano ba yung pinamata sa bundok sa Pilipinas? The highest mountain. Apo. Mount Apo. Ay dito po sa Hong Kong, anong pinamataas na? Peak. The peak. Yung pong pinamataas? The peak, In the yes. peak. Yun na ba ang pinamataas? Kasi kita na natin, no? The peak. O may mas mataas pa sa peak? Yun lang ang alam ko, the peak. Di Kasi ba, makita TikTok? lahat. Kaya nga, the peak. So, tingnan natin, what happened when you stay in God's presence? Kasi na-experience ko na nila Pedro at ni Juan Santiago, no? Tingnan natin, number 1, sabi dyan. Basahin niyo po. Staying in God's presence makes our eyes see impossible Grabe, things. no? Ganun pala yun, no? Kapag ikilagay ka sa presensya ng Diyos, nakikita niyo yung mga bagay na imposible, na hindi nakikita ng iba. For example, naglalakad ka, may nakikita ka tao, Lord, awa ko sa kanya, ba't hindi siya na? Nakikita mo yung pangangailangan niya. Pero hindi nakikita na iba yun. Amen. God is opening your eyes when you are in God's presence. God is allowing you to see things that is hidden from many. Nakakita ni Pedro, first time na makita, Lord, ipagkagawa kita. Nagliliwanag si Jesus eh. So, hindi mapakiwari eh. Hindi, siguro si Pedro litong-lito na. Kung anong nangyayari. They saw the impossible things. Ganun ka pala. Kapag pala kayo lumalapit sa Diyos, napansin niyo po ano? Diba may bundok sa atin sa Pilipinas? Marami tayong bundok sa Pilipinas. No? Kapag malayo ka sa bundok, gano'ng kalaki yung bundok? Lawas. Ganun lang, diba? Gagayin mo nga eh. Ang liit pala ng bundok. Kasi malayo ka. So hindi mo makita yung mga bagay na nasa bundok, hindi mo makita yung mga punong kahoy, hindi mo makita yung mga tinatawag nilang mga endangered species. Kaya habang lumalapit ka sa bundok, ano nakita mo? Kaya mo masukatin ang kamay mo. Yeah.
Ganun pala yan, no? When you are approaching to God, and when you are in His presence, you can see the bigness of God. Hindi langit na iba. Sasabihin nila, ay mga born again, sira ulo yan. Bakit? Sasabihin nila, by faith, lagi kasi ganun, by faith. Mangyayari yan. Why? We see things that they never see. Amen. Why? Because God is opening our eyes. Amen. What happened, they saw the impossible. When you are staying in God's presence, God makes our eyes see the impossible. Okay. Hindi po yung kanta. Sabi diyan, Peter and the two brothers, John and James, see the impossible. Do they know Moses and Elijah? This is the portion of the text that is very hindi naman sinasabi alarming, no? But in my mind, ako po yung nagtanong I question myself, sabi ko, paano nila nakilala? Ni Pedro, ni Juan, si Santiago, yung Old Testament character. Ganong kalaki ang gap ng Old Testament at New Testament. Ilang liwang taon ang pagitan ni Elijah, ni Moses, at saka ni Pedro. Nagkamali kaya si Pedro ang tingin? Ang sabi niya, Panginoon, ipagagawa ko po ng kumol. Isa sa iyo, isa kay Elijah. At kilala niya. Meron na bang Instagram noon? O nag-install na sila ng picture ni Moses at ni Elijah? Wala pa naman Instagram noon, wala pa naman ng camera. Ay, bakit nakilala? Have you seen the point? Paano nakilala ni Pedro, ni Juan, ni Santiago, yung dalawang yun na nanggaling sa lumang tipan? 1,000 taon ang pagitan. Siguro kahit 50 years ang pagitan, di mo makikilala yung tao yun Ito po, hindi 50 taon, hindi 100 taon, hindi 500 taon. 1,000 taon ang pagitan ni Pedro at saka ni Elijah. Sabi nila, nakilala. They saw the impossible things. Imagine mo. Ganun pala kapag ikaw nag-i-stay sa kanyang presence. You can see things na hindi nakikita na iba. Kung meron kaya doon mga ibang tao, makikilala kaya si Elijah, si Moses? Possible hindi. But God allowed them to recognize these two. Si Moses, siya yung tinatawag, nagbiyak ng dagat na pula. Tama? Yung 10 plagues ang nangyari sa Egypt. Siya yung ginamit ng Panginoon para alisin yung mga Israelita sa slavery at dalhin sa promised land. Si Elijah naman ay hindi namatay. Kinuha siya ng Panginoon. The point is this, paano nakilala? Hindi ba yung tinatanong? Yung sa'yo, tanong niyo po yung text. Bakit kaya nakilala ni Pedro, ni Santiago, ni Juan, itong si Elijah at saka si Moses? Ang haba ng panahon, ang gap nila, 1,000 taon ng pagitan ng dalawa. Tama? Ganun po. Is it possible that when you are in God's presence, you will recognize what is the truth? Yes. Yes. Good and the bad. Yun po yung katotohanan. Yes. When you are in God's presence, you will always recognize the truth. O sabi dyan, no? The answer is yes. If you are truly in God, He will always bring you into the truth. Kaya mga kapatid, marami kasi nagkiklaim that we are in God. But they don't recognize that Christ is God. How to reconcile this view? They believe on God, but they don't respect and they don't address Christ as God. They are claiming that sila ay katotohanan. But they never recognize Christ as God, but only man. And many Christians today, the same thing.
They are saying that we are in the truth, but they don't give much attention and much respect with Christ. Sinasabi nila, mas mataas ang Ama kaysa sa Anak. How come? Palagay niyo po kaya, kung ikaw nasa katotohanan, kung ikaw ay nasa kasunod ng Diyos, dadali ka sa mali? That's very impossible. Because God is the God of truth. So when you are staying in God's presence, kaya ako po ay I'm very firm in this. Hindi mo na nagdalawang isip si Pedro. Sino kaya yung isa? Sino kaya isa? Si Isaiah kaya? Wala siyang ganung pag-aagam-agam. Immediately sabi niya, Lord, I will prepare one for you, one for Elijah, and one for Moses. Wala siya pag-aalilangan. Lord, sino yung kalapit mo? Have you seen in the text? Nagtanong ba si Lord, sino yung mahabang balbas? Ito si Elijah. Ay, yung kalapit ako, sino yun? Walang ganun. Immediately, he recognizes Elijah and Moses. Why? Because hindi pwede magkamali. When you are Amen. in the presence. Amen. Amen? Can you give the Lord a clap of praise for that? Basahin niyo po ito. Quotation na ito. Basahin niyo po. Peace is not found in the absence of problems, but in the presence of God. Maganda po ano? Hindi po. Sabi nila, pag may problema ka, wala daw kapayapaan. Hindi totoo yun. Hindi po totoo yun. Pwede ka maging payapa kahit may problema. Amen. Sabi niya, no? Peace isn't found in the absence of problems. Diba? Nakakatawa isipin, no? Kahit may problema ka, meron kang kapayapaan. You can still worship God. Sabi nga ng ating worship leader, kahit ng ating presider, we are here to worship God. Eh, sister, may problema po. Hindi pala pwedeng pigilan ng iyong pagsamba yung problema mo. No? Sino po rito magbabayad ng tuition ng anak? Amen. Ba't narito ka? Pwede ka naman magkuskus ka. Extra. Pwede naman yun. But why we choose to come here and worship God? Because we already felt. We have already experienced the presence. Kaya nga sa kanta, I will linger, I will stay. Diba? So basahin niyo pa isa. Basahin niyo po. In the presence of God, the spiritual life returns. Marami siguro ngayon ay aandap-andap na yung buhay mo bilang isang kasunod ni Kristo. Diba? Maaaring iniisip mo, ay, okay, marami akong kasalanan, ang hirap lumapit sa Diyos. Diba? Sometimes we are thinking of that. Sa sobrang dami mong kasalanan ginawa, para bang hindi ka natatanggapin ng Diyos. Hindi po totoo yun. Hindi po ang tataboy ang Diyos. In the presence of God, His spiritual life returns. The only place that your soul will be brought into light again is no other than the presence. Amen. Only the presence of God can heal the brokenhearted. Only the presence of God can meet all the needs. Kaya mga kapatid, okay, alis. Hindi po lugar na pinag-usapan natin, ha? It is not the place that makes the presence of God. It is the presence of God that makes the presence of God. It is not the place. Kahit po maganda yung lugar mo, at wala na ba yung presence ng Diyos, wala rin po kwenta. Kahit simple nga na yung lugar mo, nasa park ka lang. Pero yung puso mo yung pinanalangin sa Diyos, dapat magpresensya ng Diyos. It is the presence of God that makes the difference. It is not the place, it is not the air conditioning room, it is not the sophisticated instrument that makes the presence of God. It's not. It is the presence of God that makes the difference. Amen? Amen. Pangalawa po, tingnan po ninyo, basahin po ninyo. Staying in God's presence fills our hearts with joy. Ang pwede lamang pumuspos ng puso mo ng kagalakan, hindi po kasiyahan.
Just like, iba po kasi yung salitang gala Sasaya. sa saya. Sabi ko po kanina, ang saya, conforme yan. Ano ba? Party? Masaya yun. May kainan? Masaya yun. Tapos may ayuda pa. Mas masaya. But it is not those events that gives us the fullness of joy. It is, hindi kaya ng mundo yun na ibigay. Okay, sabi niya, no? Ulahin niyo po. Peter, unspeakable joy brought him to tell Jesus that he will make 3 tabernacles. So sobrang kasiyahan ni Pedro. Di ba sabi ng Biblia, inaantok pa siya? Inaantok pa siya eh. At doon siya ay fully awake na. Sabi niya, Lord! I will make one for you, one for Elijah, and one for Moses. Sobrang kagala kanya. Minsan, hindi niya alam sinasabi niya. No? Minsan, gano'n po tayo. No? Pag sa sobrang kagalakan mo, Yes. yung kape, ininom mo na lang. Ay, yung powder, ininom mo, kakainan ng tubig na mainit. Sa kalutuhan mo. Wala na pala yung break. Oo. Tapos sa akin mag-shake, halo na. The point is this, when you are in God's presence, sometimes we are out of this world. Sabi nga nila sa atin eh, ang mga board na gano'n, si Raulo, bakit? Pakapalakpak mo, may iiyak. Pakapalakpak. Sayan saya sila, ako ay masaya, tapos ako yan, iyak na. Ang bilis naman mag-shift ng emotions ng mga born again. Iiyak, tatawa, papalakpak. Sometimes we are out of this. When you are in God's presence, sometimes you feel that you are out of this world. Because you are in the world of God's Spirit. Ano nangyari kay Pedro? Hindi ko alam kung natataranta siya. Possible. Ano yun? Mixed emotion. Natataranta siya. Excited siya. Bakit? Doon sa 12 disipulo, yung tatlo nakaka-experience. God allowed it for them to experience the unexpectable thing. Siguro, hindi naisip ni Pedro, Lord, sino kami para magpakitaan ng ganyan? Di, ang sabi, Lord, ipagpapago kayo ng isang tubol, isa sa kay Moses, isa sa kay Elijah. He is so excited. Why? He is in God's presence. Sabi ka, no? Look at the parenthesis, sabi ng parenthesis, he did not know what he was saying. Yung nasabi ng Biblia, even your Bible po, meron yan. Sabi ng Biblia, hindi alam ni Pedro ang sinasabi niya. Why? Grabe, no? Ano lang naman yun eh? Ang ibig sabihin yun, unspeakable joy. Minsan tayo, sa sobrang tuwa, kung ano yung sinasabi mo eh. Sa sobrang tuwa mo, hindi mo alam kung ano sinasabi mo. Nasabi ko ba yun? Oo, sa sobrang tuwa mo eh. Diba? Yung mga pilay, nakakita nga eh, di ba? Yung mga bulong, nakalaan. Sorry. Nalito ako. Unspeakable joy. Sorry. Nalito ako. Sa sobrang kagalakan ko. Nabanggit ko yung mga pilay, nakakakita. Yung mga bulong, nakakalakad. What is the point? The point is, only God's presence can give you the fullness. Can you express to me? Pwede mo bang ipakita sa akin, Sister Marinette, ipakita mo sa akin yung fullness of joy. Paano? Hindi mo kaya ipakita. Hindi ma-explain. Kulang, yung ngiti mo, kulang yan. Hindi yan, ngiti lang yan. Yung halakat mo, hindi yan unspeakable joy. Ang unspeakable joy, hindi mo mawari kung ano yung kagalakan na umaapaw sa puso mo. Yun ang unspeakable. Hindi makapagsalita ako. Sa sobrang galak. Hindi nagsalita ka. Basahin niyo po yun. Joy is the Infallible sign of the presence of God. Grabe, no? Ang sinyalis pala na nasa iyo ang kanyang presensya, lagi kami galak. Kapag ang isang Kristiyano ay laging nakasibangot,
Dapat pala ang ating mukha laging bilog. Pagpahaba, Tay, pahaba ako. mga Koreano yun. Karamihan doon, apelido ng mga Koreano, moon. Half moon. Yan, kidding aside. Sabi niya, joy is the infallible sign of the presence of God. Alam mo bakit? Alam niyo ba yung mga tao na nakakasalamahan niyo? Kapag lagi kang may galak, sasabi, iba itong taon to. May problema na nga. Masaya pa. Nakangiti pa. Why? Because ito yung infallible sign that you are in God's presence. Alin? Yung joy mo sa puso. Diba? Minsan nga, pinapagkita ka ng amo mo eh. Sinsigaw ka na. Hallelujah. Nakapapagaling ka pa. Oo! Tama, mali. Diba? Napapapraise the Lord ka pa. Diba? Palagay nyo, yung ordinaryong tao, kayang gawin yun. Na binumuro ng amo, ay, sasabihin mo, hindi lang ako nawamaso ko sa iba, panatag ko na to. Pero hindi. Ba't di mo ginawa yun? Why? Ba't di mo ginagawa yun? Because you are filled with God's presence. And that presence of God gives you the unspeakable. Imagine, no? Inaalipos ka na, inaati ka na, nakalino ka lang, ako na. You are not offended. Why? Joy is the infallible sign of the presence. Itong mga kapatid, yun po yung basehan na. Kapag ang kasama mo, medyo malok, sabihin mo, hindi yan ang sign ha, na ikaw nasa Diyos. Ha? Pabigin mo yung balikat, nasa presence yan. Kaya ka pag-ikin ng ito. Si Nilsin, nasa presence of God. Kaya na tayo dyan. Ganun po. Sabi mo, sister, if you are in the presence of God, dapat dito. Because the infallible sign that you are in God's presence is you have joy in Him. Amen? Sasabi pa ito. It is only in the presence of God we find the fullness of life and joy. It is only. In the presence. So, ibig sabihin, wala na ibang lugar na pwede mong makatagpuan ang kagalakan ng Diyos. Wala na. Only in God's presence. Is it the place? No, it's not the place. It is not the place that you will receive God's the unspeakable. It is not the place that matters. It is the presence of God. Kahit napakaliit ang iyong lugar, kahit solo ko nga na sa nabi, at ikay nagpupuri sa Diyos, God is there. Amen. Amen. Ito po yung pangalawa, ang sabi diyan, staying in God's presence fills our heart with joy. Huwag kang alis. Huwag kang alis. Ano niyo po, sabi ng Biblia, the joy of the Lord is my Strength. habang ikay may kagalakan, malakas ka. But the moment na nagsimula yung lungkot mo, nanghihina. Pansinin niyo po yung malulungkot, may sakit. Sakitin. Totoo po. Totoo po. Yung mga taong punong-puno ng galit, yung mga taong punong-puno ng sakit sa kanyang buhay, yung mga taong punong-puno ng pagre-rebelde, yung puso nila, yung paghihigante, very vulnerable sila sa loob uri ng karamdaman. But a person that is full of joy, lagi siya malakas. Why? Tama yung sinabi ng Biblia, the joy of the Lord is my strength. So therefore, guys, do not leave God's presence. Ako, sure ako, hindi alis ang Diyos. Tayo lang umaalis. Tayo lang umaalis. Never tayo i-abandon ni Lord. We can abandon Him, but God will never abandon us. So do not, please, do not abandon His presence. Amen? And lastly, basahin po. Staying in God's presence discloses Himself to us. Grabe yung experience ni Pedro, ni Juan Santiago. Nung matapos na mawala ng dalawa, sabi ng Biblia, when the two men left, si Jesus, kasama yung tatlo, sino yun? Si Pedro, si Juan, si Santiago, ang sabi ng Biblia, sila ay tinalakbong ng ulam. Kasama yung tatlo.
Nasa loob sila ng ulap. At may nagsalita sa loob doon. Ano sabi sa salita? Siya ang aking anak na confirm. Bakit po? Sa Biblia, marami silang agam-agam. Bakit? Nung pong pinatigil ni Jesus yung tubig, yung ulan, saka yung unos sa dagat, sabi nila Pedro, nung mga disipulo, sino itong taong to? Sino ito? Pero kasama na nila. Who is this man that even the typhoon is stopped? Who is this man? Even the nature followed him. Sila mismo nagtanong sino ito? Tayo, minsan may ganun tayo di ba? Totoo ba kaya ang Diyos? Totoo ba nagpapagaling siya? Totoo ba nagpo-provide siya? Totoo kaya? Totoo ba talaga? Totoo ba, Net? True. O, baka ikaw lang yan. That's the truth. Although we come to the church, we have questions. Totoo ba, Lord? Totoo ba? At this time, grabe. Nung sila'y nag-stay with God, may nagsalita galing sa langit. Sabi niya, ito ang aking anak. Sundin niyo siya. Nakilala na the one who introduces Jesus Christ as the Son of God to Peter, to James, and to John is the Father himself. This is my Son. Apat sila doon. Si Jesus, si Pedro, si Juan, si Santiago. Wala na ibang tao. But the clouds covered them. And they are inside the presence of God. And the voice heard, this is my Son. Ngayon, wala silang agam-agam. Naniniwala sila na si Jesus nga, anak ng Diyos. Pero di nagtagal Bakit? Tanungin niyo kung bakit. Bakit? Hindi ako kumbisido Bakit? Sa kabila nung na-experience ni Pedro, ni Juan Santiago, na sinabi ba, sa'yo aking anak, bakit nakuha pa rin i-deny ni Pedro si Jesus? Hindi pala garantiya kay leader. Yes. Nasusubok in the time of hard. Hindi pala garantiya na kay leader ay laging ganun ang sitwasyon. Why? Peter denied Christ 3 times. And the two brothers, James and John, sabi nila, Lord, pag naghahari ka na, ako sa kanan, isa sa kaliwa. These two, di ba yung sabi ng nanay nila, Guro, pag naghahari ka na sa iyong kaharian ha, paupuin mo yung aking isa anak sa kanan, isa sa kaliwa. Ano sabi ni Jesus? You're asking a hard thing. Kung gusto nyo, sige. But, if you want to become great in God's kingdom, learn to be the servant of all. But the point is this, they have experienced the presence of God. And they have heard the voice from heaven. Pinakilala ng Ama, this is my son. Parang ito, this is my daughter. Nakilala niyo na, this is my daughter. They heard, the three heard, this is my son. But after they left the mountain, after few months, what happened? Peter denied them. Jesus. The safest place that you can rest upon is not your belief. It's not the church. It's not your knowledge. The safest place that you can rest upon is the presence. While they were in God's presence, they have felt heaven. They were comforted. They have learned the truth. God discloses Himself to them. This is my son. Grabe. In spite of what they had experienced, the moment they left the place, the moment they left the presence of God, what happened?
they are now vulnerable to every temptation, to every disbelief. Kaya ang payo ko po sa inyo, ako sa sarili ko, I am preaching to myself. Do not leave. Huwag mong iiwanan ang presensya ng Diyos. The moment you left God's presence, anything can happen to you. Please. Ibig sabihin ba, Pastor? No. Sinabi ko kanina, just follow God. Just obey God. Then you are in the safest position. The presence. Basahin po natin, tingnan natin. Peter and the two brothers understood who Jesus is. When a Christian lingers in God's presence, that Christian will be changed from glory to glory. Naalala ko tuloy yung sinabi ng Panginoon, no? Sabi ng Ama, this is my son. This is my son. Sa Exodus chapter 3, verse 14. And you, if you will open your Bible with your holy cell phone, Not Holy Bible. so yung Holy Bible mo na sa cellphone. Sorry. You can open your Holy Bible in your cellphone. Sorry. Sabi ko Holy cellphone. Sorry. Verse 14. Chapter 3, verse 14. Ano sabi ng Panginoon? Sabi ni Moses, Lord, hindi po sasabihin kung nagpadala sa akin. Ano sagot ng Diyos? I am who I am. You know what is the Hebrew word for I am who I am? The Greek word, the Hebrew word is Ehyeh, Asher, Ehyeh. E-Y-E-H, Asher, A-S-H-E-R, and Ehyeh, E-Y-E-H. Ehyeh, Asher, Ehyeh. Ang ibig sabihin, I will be what I will be. Hindi po kay Sara-Sara. Yes. I will be your God. Lord, ito po need ko. I will be your protector. Lahat ng needs ng tao, yun siya. Siya sagot. Lahat ng needs ng tao, ma-spiritual man yan, ma-material man yan, ma-physical man yan, kailangan mo ng healing, kailangan mo ng comfort, kailangan mo ng love, kailangan mo ng forgiveness, everything. Name it na need mo, ang sagot si Jesus. The same. The word Ehyeh, Asher, Ehyeh means I will be what I will be. I will be your comforter. I will be your healer. I will be your guide. I will be your direction. I will be your joy. I will be your forgiveness. I will be your supplier. I will be lahat. Name it. Ikaw ang maubusan ng pangalan, ng kailangan, pero hindi siya maubusan. Kasi siya. That is the God whom we are serving. At yun po yung pinakilala kay Pedro, kay Juan, kay Santiago, nang sila po ay nasa loob ng presensya ng Diyos. This is. Sa English po, ang tawag doon ay demonstrative pronoun o demonstrative noun. Yung that, pag that ay, ano ginagamit yung that? Pag bun. No, bundat. Anong That and this. Ginagamit yung that pag malayo. That is my ball pen. Pagkalapit no, this is my ball pen. O kaya hawak mo. This is my presenter. That's my presenter. So yung ang ginamit po dyan ay this is. Ano ibig sabihin? hawak? Nakaring ito. Nandiyan si Pedro, si Juan Santiago. Hindi kita yung ama, nandun na si Jesus. This is my son. The same ginamit din yan nung siya ay napuspos. Nung siya ay binautismo ni Juan Bautista. Nung pagka-alis siya sa tubig, biglang yung langit bumukas, sabi ron, this is my beloved son. Nagkamali kaya ang grammar ang Diyos. Hindi. Kasi nasa langit siya, di ba? Ay bakit? This, dapat that.
Nagkaroon tayo ng English, kung tayo elementarya. Pag this, malapit, awa. Pag that, malayo. Mali kaya grammar ng Diyos? Nagkakamali ba Diyos? Hindi. Ay, di tama ang grammar niya. Yes. So tama yung this. Yes. Sino mali? Tayo. Tayo. Ibig sabihin, because God is everywhere. So therefore, Katabi niya. the He is with Father Himself, Who is with Jesus? who is with, Jesus. kalapit niya. Sabi niya, this is my beloved Son, in whom I am well pleased. The same ang sinabi niya sa Luke chapter 9. This is my Son. Peter, James, John, this is my Son. Listen to Him. See? When you are staying in God's presence, He will disclose. Tingnan niyo po, pagdasin niyo po, kung sino yung laging, ano ba yun? Paano ko masasabihin? Kung sino yung laging taimtim yung kanyang pagbasa ng Biblia, yung kanyang pagsampas, wala siya, mas nakikilala niya. Yung papakilala ng Diyos, ito mas malalim na kaparakan. Basahin niyo po ito. If you seek the presence of God, you will see the glory of God. What they have experienced, they have witnessed. Peter, James, John witnessed. Not only witnessed, they experienced. Not only experienced, they felt. Inside of them. Alin? Presence. When you seek the presence of God, you will see. Guys, again, please do not leave God's presence. You can leave this place. You can leave the church. Diba? Wala naman pwede tumigil sa atin. Pastor, alis ako dito. But don't leave the presence of God. Wala. You can leave this place. You can leave the church. You can leave the association. You can leave the fellowship. But please, never abandon. Yes. Why? Yung buhay natin nandiyan. We are dead without God. We are zombies. We are living dead. Buhay ka nga, pero patay. Why? Because the only thing that makes you alive is God. The only presence, I don't want to say the force, the only presence that makes us alive is the presence. Okay, mga kapatid, sabi gano'n. Kapag tayo binabago ng Diyos, everyday we are being changed. Dati masungit ka eh. Masungit. Nawala na yung masu. Ngit na lang. Di ko alam kung ano yung masunahan. Ngit na lang, ngit. Ngit na lang. Mahirap yun. Lalo pa lang naging masama, naging-ngit. Dati ka suplada. Suplada. Nawala na yung lada. Sup na lang. The point is this. We will experience changes when we are in God's presence. Hindi mo na, kagaya po ng iyong mga buhok, hindi mo napapansin, araw-araw lumalago yan, lumahaba yan. Yung kuko mo, hindi mo napapansin. Hindi ka naman pwedeng makatingin ka maghapon. But times pass by, papagapit ko ulit. Ay, maghilap ko ulit. Kahilap ko sa linggo, tumaba naman yan. The same, when you are staying in God's presence, you are being changed more and more. Transform. We are being transformed more and more. Nagbabago tayo. Hindi nagbabago pa atras, kundi pa-advance. We are transformed. We are being transformed. Day after day. Glory to glory. Amen? Amen. As I end, salamat ako sa pastor. Nakakain na rin kami. Basahin niyo po ito. Desiring To linger into God's presence is the most wonderful experience a Christian can have. Are you sure, Pastor? Yes, I'm sure. Absolute. Basahin niyo po. Tingnan niyo po itong quotation na to. Galing kay William Hill. Refuse to be content with just the knowledge of God,
but insist on experiencing. His presence. Are you here just to learn? Amen. Refuse that. If you are here just to learn, magbasa na lang tayo, huwag na tayo umawit, magbasa ka na ng dictionary, lahat ng uri ng English, maintindihan mo na. Just read the dictionary, and you will learn more. And probably you will be excelling more than the others. That's the point. Christianity is not about knowledge. It's not about learning much. Yes, may marami nag-aaral, hindi dahil para ipagmayabang, kundi para maging pakinabang yon. But, sabi dito, refuse to be content with just the knowledge of God, but insist on experiencing That's His present. Presence. presence. Why? The most important thing in this life is God. Presence. Mahalaga yung bahay mo, mahalaga yan. Mahalaga yung pamilya mo, that's true, mahalaga. Mahalaga yung edukasyon, mahalaga. Mahalaga yung kalusugan mo. But if you don't have God, what will happen? You can gain everything. Ang sabi ng Biblia, makamtan ko man ang lahat ng bagay sa mundo at kung mawawala ang kaluluwa ko. Anong saysay? Have you seen a rich man died on his coffin with a single peso on his mouth? Nakakita ka na ba ng isang patay na nasa ataol, may subing piso? Ibig sabihin, hindi kayo dahil na kayamanin mo sa namatay. Kahit pinakamayaman ka pa, hindi mo kaya dahil na kayamanin mo. Yes. Amen. So therefore, what is the most important thing in this lifetime? Not your career. Yeah, maganda yung career mo. It's good. I agree with you. Maganda yung career mo. Meron kang dream na magkaroon ng magandang bahay. Lahat naman siguro ng tao naghahangad na magkaroon ng bahay, magkaroon ng sariling pamilya, magkaroon ng matatalinong anak. All of us are desiring those things. Is that your life circling around? Doon ka na ba umiikot? Yun lang ba? Doon ka na ba umiikot? Career mo? What if na abot mo na yung career, paano ka? Ano pa abutin mo? Just like sino yung Greek, Alexander the Great. Sabi niya, I have already conquered most of the world. Sabi niya, ano pa conquer ko? What happened to him? He died. I want to end with this. When the tree stops growing, starts dying. Kapag ang puno tumigil na sa paglago, pasimula na yon ng kanyang kamatayan. Matutuloy na siya. Maglalaga sa kanyang mga dahon. Kapag hindi na siya namumunga, papatay na siya. Ang isang Kristiyano, kapag tumigil siya sa kanyang paglago, pasimula na siya. Kaya ang lagi kong binibilin sa inyo, please don't abandon. Huwag mong iiwanan. Ako, sure ako na hindi mag-iiwan ng Diyos. Amen. Sure tayo doon. Kasi pangako niya, I will never leave you nor forsake you. I will never leave you. I will never leave you. Yung palang will at saka shall magkaiba. When MacArthur says, I shall return, hindi siya sure kung kailan. O hindi siya sure kung mabalik siya o hindi. So, I shall return, hindi siya sure. But kung ginamit niya, I will, sure yun. Ang sabi ng Panginoon sa Hebrews, I will never leave Leave you, I of will. course. Hindi sabi, I shall, I will never I leave will you never leave you. nor So, forsake you. we are sure that God will do His part. Then, let us do our part. Let us not abandon what we have experienced in God. And especially, let us not abandon. Amen? Amen. Can we, dali ko yung carry wings, no? Refuse to be content with just the knowledge of God, but insist on experiencing His presence. That is a very wonderful, to me, that's a very wonderful, a very challenging quotation I found. Refuse
to be content. I am a Bible teacher. Pero pa ako estudyante, dalawa dito. So, dalawa. Magkalaki. Classmate. Sila may nag-aaral. Ito pong pagkakataon ko, ano, sabi, you can adapt that and put in your heart. Refuse to be content with just knowledge of God, but insist on experiencing. The most important thing is not knowledge, but His presence. Because when you are in His presence, everything is there. Tama? Amen. Saan niyo po today? God's presence in our hearts and lives is more important than anything else. Ano pa yung mahalaga sa iyo? May mahalaga pa kayo sa kanyang sa Diyos? Mas mahalaga ba yung pareho mo sa Diyos? Mas mahalaga ba yung iyong ambisyon na mag-abroad sa ibang bansa, sa ibang pang bansa? O, pwede naman mangyari yun. Pero huwag mong aalisin sa quotation mo yung Diyos. Sa equation rather. Huwag mong alisin ang Diyos sa equation ng buhay mo. You can do whatever you want. But, huwag mong aalisin ang Diyos sa buhay. The moment na inalis mo. Parang gito lang yun, no? Sabi ko nga sa kaibigan ko, if you met me and forget me, you lose nothing. Wala ka mapapala sa akin. But if you met Jesus and forget Him, you lose everything. Yun po yung katotohanan. Yeah, can we all rise up? Ang sarap do. I just want to remind you, no? Yung sinabi ni Pedro, Lord, I will make one for you. I will make one for. Ito yung very striking word sa kanya sinabi. Lord, let us stay here. Para siya sabi, Lord, let me stay. Lord, let me linger. Why? Because they felt the presence. Siguro ganda yung sasabihin mo. Lord, naranasan ko nito. Kaya ko nung umalis. As we close our eyes now. Let me linger. Let me stay in your presence. Day by day, feel your light, maybe see. Desire mo ba yan? Sa buhay mo? Maaaring marami ka nang naabot sa buhay mo. Meron pa. Lagi mo isip, Lord, ano, may kulang pa sa akin. Lord, I have my dream house, I have my dream family, I have my dream car, I have my dream business. But Lord, I am still lacking in my life. You know what is lacking? The joy that only God can give. Let me linger. Lord, hayaan mong manahan sa akin. Let me stay at manatili in your presence, day by day, feel your lightness, maybe see in your presence. In your presence, there is peace. In your presence, In your presence, in your presence, there is joy. There is joy. Let me linger. Let me stay in your presence, day by day. Feel your likeness, maybe see.
kami po yung nakakasigurado na hindi mo kami iiwan. Sapagkat ikaw nagsabi nito, I will never leave you nor forsake. Lord, you are true to your word. But the question is this, are we true to our words? Lord, ikaw nakakabatid ng puso namin. Wala kaming pwede may tago sa iyo. Lord, nais namin na maranasan muli ang iyong presensya. Let me stay in your presence. stay by In your likeness, baby, Kapatid, ito ba yung desire ko rin? Is it your desire? Siguro lahat tayo mag-desire ito. And let's make this a personal one.